simpleng alagaan at patubuin po yung gabi. Dito pa lang po sa kanyang tangkay na ito at kanyang itong mga daon na yan na sariwa ay malaking pakinabang na. Napakasarap po ito sa laing. Ano? Yun ang pong kanyang laman ay masarap pong pangsaog, lalo na po sa sinigang at iba pang lutuin. Napakarami pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan ng gabi. Tingnan po ninyo yung aking mga tanim. Una po sa 7 surprising health benefits sa ating katawan ng gabi o taro ay rich in fiber and other nutrients tulad ng manganese, vitamin B6, vitamin E, potassium, copper, vitamin C, phosphorus at magnesium. Pangalawa ay control blood sugar. Pangatlo ay good for the heart. So maganda po siya sa ating puso. Pangapat, may mataas na antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Panglima ay tumutulong para mapababa ang ating timbang, ano? Promote weight loss. At pang-anim, good for your gut o maganda siya sa ating bituka. At ang pampito ay versatile and easy to add to your diet. So yan po ang 7 surprising health benefits sa ating katawan ng gabi o taro. Ito po yung mga laman ng gabi o taro na aking binili sa palengke. Maliliit lang pero may mga usbong na po. No? Kayo po ay bibili sa palengke, piliin ninyo yung may usbong niya. Minsan po merong malambot na dyan, ano? Huwag nyo na pong itanim yun dahil masisira lang, hindi po yung tutubo. So ito, makikita po ninyo, may mga usbong na. Yan, no? Makatitiyak ka ay tutubo po lahat kapag itinanim natin ganito, ano? Yung maliliit lang. So, magpumunta po kayo sa palengke, pwede po kayong maghanap ng medyo maliliit lang ng ganito na inyong itatanim. So ngayon po ay ibababad ko na nang sa ganoon ay mas mabilis po siyang tumubo. No? Bababad natin ng ilang oras. Yan. Tsaka ito pa. Yun. Ito yung mga bote ng ating pagtataniman. Ano? Mga bote ng mineral water na self-watering. Pero tayo dito isang paso. No? Yan ay pinagtaniman ko na rin yan sa iba kong mga halaman pero na-harvest ko na. Ngayon ay magtatanim tayo ng gabi o taro sa mga empty bottle ng mineral water, self-watering pamamaraan. Ano? May butas po yan sa ilalim. Yan. Ito lang po yung lupa. No? Yung lupa ay buwagag na lupa. Ang mixture po nito, 60% buwagag na lupa, tapos another 20% ay vermicast, ano? Another 20% pa ay carbonized rice hull. So yun po yung ating mixture, ating lupa na gagamitin na pagtataniman ng gabi o taro. Ayun, ay maglalagay na tayo ng lupa ito sa ating pagtatamnan ng gabi o taro. Ito muna sa paso, no? Huwag niyo pong masyadong pakapuno, no? Kahit lampas lang yan sa kalahati ay pwede na. Ito naman sa bote ng mineral water. Yan. Ayun. Okay, matapos maibabad ng 2 oras, ano? Ay magtatanim na tayo ng ating laman ng gabi o taro. Pipili po tayo ng yung may mga usbong na. Mas mabilis nating mapapatubo. Magkita po ninyo, ayan po yung kanyang meron na siyang umuusbong na daon. Ayan. Ito. Ang pagtatanim po niyan ay nakapaiga, no? Ito. Yan. Ito. Yan. Pahiga po sila. So sa gitnang bahagi po ay ibaon lang ngayon ng kaunti at saka takpan. No?
Tapos itong isa. Yan. Sa gitnang bahagi po ng bote. Ay baon. Idiin lang po ng bahagya. Tapos ay tatakpan. Yan. Okay, pagkatanim ay bahagya lang pong wisikan ng tubig, no? Para magpit lang po yung itinanim nating laman ng taro sa lupa, ating dito sa paso at sa bote ng mineral water. After 10 days, so yan po, no? Nakalabas na po yung dalawang dao ng ating tanim na gabi o taro na itinanim po natin sa paso. Namang isang sa bote, ayan, may dalawa na rin po siyang daon, ano? Mabilis lang pong tumubo at lumaki ang taro o gabi. So ito po yung unang pamamaraan. Ayan po yung ikalawang pamamaraan naman po, ang pagtatanim ng gabi ang aking i-share sa inyo. So yan po yung ating mga tanim. Ano po nila, no? Green na green. Ibig sabihin po yan ay malulusog sila, no? Bawang nakatanim lang po yan sa mga bote ng mineral water. Plant and forget po yung gabi. Kapag itinanim mo siya, halos hindi po siya inaalagaan, no? Simple-simple ring patubuin. So wala kang enough space, sa Metro Manila ka nakatira, ay pwede po kayong magtanim ng gabi tulad po ng aking ginagawang pagtatanim ng ganitong pamamaraan sa mga bote ng mineral water. Yan, gaganda, lulusog. Ngayon po ay gagawa tayo ng masarap at masustansyang kalamay na gabi o taro ala Magsasakang Reporter. So yan po yung laman ng gabi. So ngayon ay tatalupan natin. Yan. Tatalupan natin ang laman ng gabi o taro. Yan. Alright. Mas maganda pong gamitin kung gagawa kayo ng kalamay ay yung malalaking laman. Piliin nyo po yung malalaking laman. Yung maliliit naman ay pwede pong itanim uli o kaya po pangsaog sa sinigang. Masarap po yun. Ayan, isa na lang. Okay. So dapat po ito ay balatan nyo po muna bago nyo ugasan. Dahil kapag hinugasan nyo kagad at binalatan, may tendency po minsan ay makate. No? So dapat po ay balatan muna. Yan. Okay. Ayun ay lagyan natin sa kaldero para ilaga. So ilalaga natin ang inya, palalambutin natin. Okay. Tatakpan natin para mas mabilis mailaga. Yan, hintayin natin lumambot yan. Habang naglalaga tayo, gagawin na natin ang latik. Yan. Alright. So, sabay, ano? Ating paglalaga ng ating gabi o taro, yung paggawa natin ng latik. Haluin natin ang ating ginagawang latik. Yan. Yan, pampaano po kasi ito, no? Pampasarap sa ating ginagawang kalamay. Yan. Yan po ay mula sa pure na gata ng niyog. Yan, kailangan mabuo siya. Yan. Ang bango. Right. Tingnan naman natin ang ating nilalaga.
Yun, kulong-kulo na rin, ano? Yan, pero konti pa. Lutong-luto, malambot para malambot. Ating latik, malapit na rin maluto. Yan. Ating alo pa sa ating ginagawang latik. Tingnan natin kung luto na. Yun. Luto na to Sukin natin. Kukuha tayo ng isa. Yan. Tapos kukuha tayo ng isa ngayon kung yun, malambot na. Yun, malambot na. Alright. Luto na yan. So ngayon ay tudurog-durogin na natin. Yan. Alright. So kaya simulan natin paggawa. Pagsasama-samain po natin lahat ng sangkap. Una po yung ating asukal. Ihahalo po natin dito sa ating gabi, ano? Okay, yung asukal. Alright. Yan, ang asukal. Sunod ay ang butter. Yan. Sunod ay ang gata. Yan, gata. Sunod ay ang milk, evaporada. Yan. Tampanguli ay ang ating condensed milk. Ayan, so pinaghalo-halo po natin ang lahat ng sangkap. Alright. So ngayon ay haluin natin ngayon yan. Ayan. I-mix natin mabuti. Alright. Ngayon ay ilulutuin na natin. Lalagyan na natin sa ating kawali. Alright. Yan ating kawali. Pinaiinit muna natin ang ating kawali. Ayan. Mainit na yan. Ilagay na natin yung ating lahat ng recipe o sangkap. Ayun. Ayun ay haluin natin mabuti hanggang maluto. Ayun, malapit ng maluto. Ano? Nabubuo na po siya. So, sa paggawa po ng kalamay, talagang masipag kang payalo. Kasi kapag hindi yan tuloy-tuloy yung paghalo, masusunog po yung kanyang ilalim na bahagi. So, ayan. Bubuo na po siya, oh. Patanayan ka lang, luto na yan. Yan. So, buo na po siya, ayan. Malalaman mo, tsaka ang hirap na rin po siyang aluhin, ano? So, ibig sabihin, ay luto na siya. Yun. Right? So, ngayon ay lagay na natin sa isang plato. Yan. Okay. Yan. Natin sa plato. Punuin natin ang plato, no? Para hindi po dumikit sa bandang ilalim, nilagyan ko po ng kaunting mantika. Yung ginamit pong paggawa sa latik. Okay, lagyan natin ng kaunting langis mula sa latik na ating niluto, no? Yan. Ipapatag natin ngayon. Yan. Tagan natin. Alright. Yun. Okay. Mas masarap po yan kapag lumamig, ano? Yan. Pwedeng kainin din namang mainit na ganyan bago luto. Pwede rin namang palamigin siya ng konti. Yan. Alright. Ganda po ng texture ng ating kalamay mula po sa gabi o
taro. Ngayon, lagyan na po natin ng latik, ano? Ang kanyang ibabaw na bahagi. Ayan. Pampasarap at pampasustansya ang latik na yan, ano? Mas magiging healthy.